Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang lugar. Titus chapter 2, verse 11 hanggang 15. Titus chapter 2, verse 11 hanggang 15. Okay, sundan nyo sa mga Biblia. Basahan ko, verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Last verse, these things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po sa buhay at sa lakas. Salamat po yung salita. Sweet Holy Spirit, guide us. Bless your word and empower me by your Holy Spirit. May blessing online and on-site. Thank you for everything. We love you in Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Ano gatunog na? Yung alarm clock? Okay. So, praise the Lord. Yung title ngayong araw na to, August 20, 2023. The title, The Grace of God. The Grace of God. God's riches at Christ's expense. Kayamanan ng Diyos na si Kristo, Jesus, na ang nagbayad. Grace, ibig sabihin ng grace ay biyaya. Ang grace ay unmerited favor. Pabor, unmerited, ibig sabihin walang merit. Kasi ang merit ay bigay sa atin. Yung merit, ibig sabihin yung merit, may ginawa ka. Halimbawa, binigyan ako noong college days ko sa Garcia College of Technology ng Meritorious Awardee. Bakit mayroon akong Meritorious Awardee, hindi Notorious Awardee? May merit, ibig sabihin ay may something na ginawa ako doon sa school na nagustuhan ng mga teachers, staff, at ika-5 taon ko na sa commerce, major in accounting, so binigyan nila ako ng Meritorious Awardee. Ibig sabihin, may something na ginawa ka na mabuti, kaya may merit. Kaya bigay. Ito namang biyaya, itong grace ay bigay sa atin to ng Panginoon na wala tayong ginawang kabutihan. Ito ay bigay sa atin na wala tayong ginawa. Walang nagawa. Ito lahat ay gawa ng Diyos. Amen? This is all is done work of God in heaven. For us, dahil sa Kanyang pag-ibig, because of God's love, because of God's favor, because of God's grace, because of God's mercy, and God's loving kindness, ang Kanyang kagandang loob sa atin. So yun yung grace. God's riches at Christ's expense. Kayamanan ng Diyos na si Kristo na ang nagbayad doon sa krus ng Kalbaryo because of God's love for us. Salamat tayo sa Panginoon sa biyaya. Kaya nga, for by grace, we are saved through faith. At yung faith na yan, galing rin sa Panginoon yan. Through faith in Christ Jesus. It is the gift of God in heaven, not by works, para walang sino mang tao yung magmapuri, so that no one should boast in herself or himself. Kaya ito tanan, lahat ay blessing ng Panginoon. Yan yung biyaya. Ibig sabihin sa kaligtasan, ito ay bigay ng Diyos sa atin. Hindi ito dahil ikaw ay magaling, ikaw ay matalino, ikaw ay edukado, nakapag-aral ka, ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti, no. Ang kaligtasan natin, dahil ito ay
biyaya ng Diyos, dahil gusto to ng Diyos na maligtas ka, maligtas ako. Yun ang Panginoon. Yan ang karakter niya. Punong-puno siya ng full of grace, sabi nga ng Bible, and truth. At yan si Jesus Christ. Full of grace and truth. Punong-puno ng biyaya at katotohanan ang Panginoong Kristo. Kaya, the grace of God, biyaya ng Diyos, number 1. The grace of God, number 1, brings salvation. Sa verse 11 kanina, nasabi doon sa verse number 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Na yung biyaya ng Diyos ay nagdala ng kaligtasan to all men. Ibig sabihin to all men, sa lahat ng tao. More than 7 billion na tao sa buong mundo. Merong ang mundo ngayon ay more or less 200 nations all over the world. Mayroong 7 continents. Ito yung Asia. We belong to Asia. North America, South America, Europe, Africa, Antarctica, New Zealand. Ano pa? Yung New Zealand, bahagi na ng Australia. Australia. So, ayan. Greenland. Basta sa Asia, ayan. So, bahagi na tayo dun sa nabanggit kong lugar ngayon. Kaya, could you imagine, appeared to all men. Ito man ay sa Jewish people, Muslim people, Buddhist people, Hindu people, atheist people, Christian people, tribal belief na mga people, and Confucius people, at iba pa na mga people around the globe, around the world. So, yung biyaya ng Diyos, the grace of God that brings salvation hath appeared to all men, regardless of background, educational background, regardless of culture, regardless of educational attainment, at regardless of occupation, and regardless of belief. Appeared to all men. Itong biyaya ng Diyos nagdala sa atin ng kaligtasan. And praise the Lord, ang ating kaligtasan ay through Lord Jesus Christ. Ano sabi sa Acts 4:12? There is no other name but the name of Jesus Christ only. Sabi doon sa Acts chapter 4, verse 12. Ano sabi dito sa Acts 4:12? Basahin ko. Tingnan nyo sa Acts chapter 4, verse 12. Sabi ko dito, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. There is no other name under heaven, only the name of Jesus, not the name of Confucius, not the name of Buddha, not the name of Muhammad, not the name of any saints, only the name of Jesus Christ. Amen? So yun lang ang name, at that's the only name, the character of Jesus Christ na napako doon sa cross of Calvary. Di ba rin lang, Ken? Amen, no? Yun lang. So, si Jesus lang na person doon sa cross ng Calvario. Kaya si Jesus is the Savior, not the group, not the church, not the religion, but Jesus Christ. Not the 10 Commandments, not the good works, not church membership, not baptism, but the name of Jesus Christ. Yan lang ang binigay under heaven, whereby we must be saved. In Jesus Christ's name, by faith to Jesus, we are saved by grace. So bring salvation, at yan ay libre. That is free gift of salvation. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen? Yan ay free gift
of salvation through Jesus Christ. That is a gift of God. So blessing for us na binigyan tayo ng salvation. At ang salvation is for all. Yan man ay old people, senior citizen, yan naman ay young people, professional, children, underprivileged, in the mansion, living in the mansion, the squatters area, average people, person, unemployed, employed, all kinds of people. Male, female, all kinds na all kinds of tribes, all kinds of dialect of people ay can avail these blessings of salvation through Jesus Christ alone. So mayroong mga missionary all over the world. So thanks God sa missionary. More than 200 missionaries. Sa Asian Baptist Clearinghouse pa lang yan na sila ay soul winning, evangelizing. At tayo ay nakapadala tayo nitong August, no, hindi ko lang pinasa sa group chat, pero nakabigay tayo sa 19 foreign missionaries at sa pang-20 sa Clearinghouse by God's grace. So, konti lang naman. Importante may bahagi tayo sa pag-evangelize all over the world. Yan ang importante, yan ang purpose ng church is not to entertain the saints, no? Kung bakit may church, may gathering, may congregation, it's not to entertain the saints or the lamb or the sheep. It's not to entertain you. The church is not for entertainment. The church is for propagating the gospel of the Lord Jesus Christ, equipping the saints and rescuing the sinners. Amen. So yan ang purpose natin. Hindi tayo dito para ma-entertain yung bawat isa, kundi maturuan tayo na paano i-evangelize yung mga hindi pa saved. So praise the Lord, tayo ay saved na dahil kay Jesus. So yung kaligtasan na meron ka ako, ay pwede natin yan na i-share sa iba. At nandito tayo para ma-restore kayo, ma-recharge kayo. Okay lang ka yung sa video basta nagbagsak? So, ma-recharge kayo kasi pag dito kayo, at least makapakinig kayo, mapakinggan nyo yung Word of God, kayo ma-encourage, mapalakas. Ay, pero kung nga ba nagsasalita ako, tapos iba pala ang mindset nyo, ang mindset nyo pala sa mga laro, COD, ano yung COD? Call of Duty, Mobile Legends, tapos online business, tapos sa iba man ay telenovela ng Korean, si Annalyn, di ba si Annalyn na drama, ano ba yun, sa GMA, no? Si Annalyn yung bida, Nay Heidi, kung naman pinakaabala niya, yung mga alaga, yung mga manok doon, kumusta na, mga punong kahoy doon niya, langka. So, siyempre, kung dito kayo tapos ang mindset nyo ay lumilipad sa labas, sayang yung mga sinasabi ko kay ito yung moment, this is the moment, no? Na you can hear the Word of God. Para kung anong sabihin ng pastor na Word of God, may panglaban tayo sa mga atheists, sa mga skeptic na kanilang mga tinatanong. So, Kertong, makinig mabuti. JJ, makinig. So, praise the Lord. Kaya sa salvation pa lang, maturuan na tayo na ang kaligtasan natin ay through Jesus Christ. Hindi through baptism, through church membership, through 10 commandments, o anumang mga ritual, anumang mga ordinances. No. Our salvation is through the Lord Jesus Christ. By faith to Jesus, by grace. So, yan tayo. So, the grace of God, number 1, brings salvation. And appeared to all men. Pag sinabing men, kasama naman ang women dyan, okay? And then number 2, the grace of God, number 2, teach holiness. Sabi sa verse 12, ano sabi doon? Sa verse 12, teaching us that denying ungodliness
unworldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So sabi daw, teaching us, yung turuan tayo ng holiness, sabi dito, teaching us that denying ungodliness, ibig sabihin ginadeny, pag ginadeny, hindi, yung balibaran ko sa klanon pa, ibig sabihin deny mo, ay tinatatwa mo yung ungodliness. Ibig sabihin, pa yung mga tao na ungodly, hindi maka-Diyos, ay itatatwa mo yan, ididinay mo yan, hindi yan totoo. Mayroong Diyos. Ang sanlibutan, ang mga planet, hindi yan sa Big Bang Theory na pumutok at nagkaroon na ng mga planets, star, moon. No, there is God in heaven, in the third heaven, na nag-create siya ng sun, moon, stars, and the 9 planets synchronized, hindi nagbabanggaan. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon. Katulad ng relo, no? There is a person na gumawa ng relo. So, the watch ay merong seconds, may minutes and may hour. So there is an inventor. Like also in this world, in the universe, mayroong person, creator of the created beings. By word, kaya sinabi ng Diyos, magkaroon ng heaven, ng earth, ng land, ng seas, ng trees, ng fish, ng birds, creeping animals, wild animals, plants, vegetables, everything magkaroon by the Word of God, by saying. But pagdating sa tao, when it comes to the human being, special. From the dust, God created Adam. And hiningahan sa nostril, and the man became living soul. At pinatulog si Adan, at binigyan si Adam ng helpmate, at si Eve, yan, the mother of mankind. Kaya, man, woman, yung woman galing sa womb of a man. Kaya, bilangin niyo yung ribs. Your ribs is one missing. That is your helpmate. Kaya yun, hindi ko pa nabilang until now, no? 51 years old ako, hindi ko pa nabibilang yung ribs ko. Pero makita yung ribs kung magpa-x-ray ka. Ribs. Diba ko lang, ilang ribs yung babae. Pero sa laki, kung ilang ribs, hindi ko pa yan ibig sabihin, marami pa tayong hindi na-explore. Hindi pa na-explore yung ribs natin. Kung ikaw ay sobrang payat, skinny, ang sabi sa iyo ay yung ribs mo ay parang guitar. Gitara. Kaya, teach holiness, the grace of God. Sabi dito ay sa verse, denying ungodliness and worldly lust. Yun, worldly lust. Kasi sabing worldly lust, yung makamundong pita ng laman. Ano ba yung mga pita ng laman? Yung the lust of the eyes. Ang lust ng eyes ay, yung ba ay na-addict na sa bold, sa pornography, yan, lust of the eyes yan. Kaya ngayon people huwag kayong manood ng mga malaswa, mga bold, kaya kertong, batay mo si Kuya Rilan, baka manood yan ng mga bold, pornography, ay huwag niyang gagawin yan, kay yan ang dahilan kayo may nare-rape, no? Dahil nanood ng mga, sabi ng Bible, sa Book of Psalms, I set no wicked things before mine eyes. Yan. So, reserve yan sa inyong helpmeet. So, ano pa yung lust of the eyes? Lust of the flesh. Yun, lust of the flesh ay yung unod nun, no? Yung makalaman na hangarin. So, dapat ay, JJ, dapat ay mag-pray ka. Isa lang maging asawa mo, JJ, ha? Di pwede na marami. Isa lang, ha? Pastor's apo.
No? Apo ng pastor, ha? Pag-pray. So, isa lang. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ay, yung pride of life naman ay pag attorney ako, doctor ako, CPA ako, engineer ako, hindi na ako pwede mag-walis dyan sa church o sa mission church, hindi na ako pwede mag-drive, hindi na ako pwede mag-set tables, magpakain dyan sa mga bisita, hindi na ako pwede magpunas, hindi na ako pwedeng maglinis ng electric fan, hindi ako pwedeng magwalis sa labas, kasi kung ako lawyer, doctor, CPA, teacher, engineer, pilot, seaman, or police officers, no. Everyone is servant of God. Si Jesus nga, si Lord Jesus nga, King of Kings and Lord of Lords, the feet of the apostles ay hinugasan niya. Diba? Si Jesus ang the greatest example. Bilang servant, hinugasan niya yung paan ng mga apostles, disciples, noong unang panahon. Kaya ganun si Lord Jesus. Siya yung the greatest example of pagiging servant. Kaya, alam nyo, kahit pastor, servant dapat. Hindi, porque pastor ay, kuha na siya, bossing na siya, demanding, matindi mag-utos, hindi dapat. So, the pastor is the example of the Lord's flock. Okay? Example, no? So, nakita nyo naman dito yung pastor nyo na gawalis dito, no? Linis, kung ano, minsan din na kayo ginautos. Sa pero nakita nyo yung pastor nyo na galinis, kung ano ginakuhan, pastor, ano pwede magawa ko, matrabaho? So, common sense na lang, no? Kasi hindi ba na ako mahilig mag-utos? Basta kaya ko, ginagawa ko. Pero para mabilis ang trabaho, yun, katulong kayo. So, praise the Lord, tulong-tulong kayo para may pagkain kayo spiritual, may pagkain din kayo physical. Punas ng upuan, mag-arrange, and everything sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. So, yun yung tinuturuan tayo dito. Teaching holiness, denying ungodliness and worldly lust. We should live soberly. Ibig sabihin, live soberly, mamuhay tayo ng sober. Matinong kaisipan, matiwasay na kaisipan, sober mind. Yan ang soberly. Ano sabi pa dito ay righteously, mamuhay ng may katuwiran, ungodly, makadiyos, in this present world. So noon ay sinabi ito ni Apostol Pablo kay Titus, noon pa yun. Ibig sabihin, kung ano nangyari noon, ay nangyari rin sa ngayon. So there's new thing under the sun. Ulit-ulit lang naman yung pangyayari. Iba-iba lang yung generation. Tapos na yung generation ni Adam, tapos na yung generation ni Abraham, tapos na yung generation ni Moses, tapos na yung generation ni David, tapos na yung generation ni Joshua, tapos na yung generation ni Samuel, generation ng Malachi, ng mga disciples, apostles, and then ng mga early Christians, tapos na ang kanilang generation ng mga reformers, at ngayon naman ay ating generation naman. So, ulit-ulit lang. So, there's new thing under the heaven. Then, another thing sa teach holiness ay ito pa, na we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, itong presente na sanlibutan na to ay, imagine dun sa Britain, no, sa England, nag-preach lang siya ng Bible, ng Word of God. Dinatip na siya ng mga police na British. Then nag-preach lang siya about against sa LGBTQ. Hinuli na siya. Bawal na yung Bible. Imagine sa ibang lugar, no? Sa bata na ito sa atin, malaya tayo. So, ganun. Kaya mga bata dapat maturuan na tama from the Word of God. And then, another is the last, number 3, the grace of God. Number 3, makes us blessed. Makes us blessed. Sa verse number 13. Looking for that blessed hope, the glorious appearing of the great God and our Savior,
Jesus Christ. So, make us blessed. The grace of God make us blessed. Meron tayong blessed hope that Jesus Christ ay magkaroon ng glorious appearing. Alam nyo kung ito ay hindi totoo, sabi ng Bible, tayo yung pinakakawawa na mga nilalang dito sa libutan. Ang ating panampalataya, kung hindi ito totoo, sabi tayo ang kaawa-awa, sabi ni Apostol Pablo. So praise the Lord na ito'y totoo. Your labor in the Lord is not in vain. At salamat na ating blessed hope na inaasahan ay yung appearing ng ating great God and our Savior, Jesus Christ. Sabi dito sa verse 13, who gave Himself for us, na binigay yung sarili sa atin, that He might redeem us from all iniquity, para tayo i-redeem, tayo tubusin sa lahat ng ating kalikuan, kasalanan, and purify unto Himself. I-purify tayo, linisin tayo para sa Kanyang sarili, a peculiar people, zealous of good works. So tayo ay peculiar people, kakaiba tayo na mga tao. And then, lastly, sabi dito, the grace of God ay, itong mga bagay na to ay ating sabihin, i-encourage, exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. So sabi ni Apostol Pablo kay Titus, na ito ay sabihin mo sa congregation, i-encourage mo sila, i-rebuke mo sila sa way ng buong authority, para walang sinumang tao ang magtuya-tuya mo, mag-despise sa iyo, Titus. So praise the Lord na the grace of God brings, number one, brings salvation. The grace of God teaches holiness. The grace of God makes us blessed. So, praise the Lord na tayo ay naligtas, tayo ay tinuturuan kung paano mamuhay ng maayos, may kabanalan at katuwiran, at sa biyaya ng Diyos tayo ay naging blessed. Blessed tayo. Bakit? Meron na tayong Savior. So, ang ating naging blessed, kailangan natin i-share din sa iba through personal witnessing, evangelizing, testimony, soul winning. So, kahit linggo lang tayo nakikita, pero situate na yung ginagawa natin sa school, no? I-share nyo yung panampalataya nyo. Sila Linlin, Jomar, Hannah, Rilan Kim, JJ, Janister. I-share nyo sa classmate nyo, kaibigan nyo, about your Savior, si Lord Jesus. Dapat may matalino kayo, sumagot kung may mga tanong sila about sa inyong pananampalataya, about your faith in Jesus Christ. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Heavenly Father, thank you po sa time, sa inyong salita. Palaan niyo po ang salita sa inyong mga puso. Kayong patuloy na mag-bless sa bawat isa, sa amin dito, sa online, on-site, mga kaibigan namin, mga loved ones namin. Palaan si Nay Aideen, Amelie Sterpen, si Monet Lene, Papa Jomar, Pitit si Edgar Sibong, si Dino, si Mila, si G. Eden Berdro. Papalaan niyo rin, Panginoon, mga pastor, si Banduli, si missionary, tulungan niyo rin, Panginoon. Si Mercy Faith, Rilan Kim, John Lister, Kertong, Ninya, Colleen Aliyah, at maging si Warlin, maging si papalaan niyo rin, Panginoon, si Sterini, RJ, at si Ami, palaan niya ang kanyang buong pamilya sa Palawan, at ganun o Diyos sa mga pastor, Pastor Gumi, Pastor Errol, Pastor Manny, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Jim, Pastor Dan, si Pastor Nabli, Pastor Gamaw, Pastor Pragas, Pastor Leo, Pastor Leonidas, maging si Pastor Sean, Pastor Floripil, Pastor Ali, maging si Pastor Ricky, at mga missionary evangelist na tulungan niyo rin, Panginoon. Pastor Bong, Buntugon, maging yung mga si Pastor Tutika, Brainerd, Pastor Oliver, Pastor Boogs, at complete recovery healing sa kanya, Panginoon. Pastor Errol, Pastor Manny, Pastor Gumi, at
iba pa mga pastor, missionary evangelist, di ko nabanggit. Tulong niyo yung Panginoon. May si Pastor Andalis sa kanyang problema, tulong niyo sa Panginoon, maayos na magkaroon ng katuwiran, justice, maglalabas, at kahit sa biktima rin, at lumabas yung katotohanan. Pagpalaan niyo rin mga gawain, kayo rin ang mag-bless sa bawat loved ones namin at mga unsaved na sila rin ay maligtas. Pagpalaan niyo mga kapatid ko, Panginoon, Kuya Julius, Kuya Ricky, Kuya Tikboy, Dennis, Joseph, Dino, and family, kayo mag-bless pa sa mga teachers, sa mga seafarers, Brother Jeep, ganun sa mga estudyante, ganun sa mga nasa authority, from president to the barangay councilor. Yun, O Diyos, sa mga Israelite, salvation po ng mga Hudyo, kilala sila kay Jesus Christ, their Lord and Savior, even the Muslim, Hindu, and the Buddhists and the atheists,